It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katuwang ang Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Sugbo, sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, isang mambabatas naniniwala na walang magiging malaking epekto sa Pilipinas ang pagpapahinto ng Amerika sa kanilang Foreign Development Assistance. Ito ay sa kabila ng atas ni US President Donald Trump na ipahinto ng 90 araw ang Foreign Development Assistance ng US sa ibang mga bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tiwala pa rin si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na mananatiling matatag at estratehiko ang ugnayan ng Pilipinas at US. Ito ay sa kabila ng atas si US President Donald Trump na ipahinto ng 90 araw ang Foreign Development Assistance ng US sa ibang mga bansa habang inaaral kung nakaayon ito sa kanilang foreign policy. Pagdating naman sa foreign aid, hindi na ang US ang major source ng tulong ng Pilipinas kaya wala anyang magiging malaking epekto ang hakbang ng US. Katunayan, nasa single digit na lang ang tulong ng Amerika kumpara sa Japan, World Bank, Asian Development Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. Ang mahalagaan niya mula sa US ay ang patas na access sa US market na nananatiling pinakamalaking export destination ng Pilipinas. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Samantala, pinasinungalingan ng ilang mambabatas mula mayorya sa Kamara ang sinasabing hinaharang ang pag-usad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Majority Leader Paulo Ortega, kahit sino ang maghain ng impeachment o anumang panukala ay hindi maaaring harangin dahil bahagi ito ng proseso ng lehislatura. Gayunpaman, aminado si Ortega na sa ngayon, gaya ng posisyon ng Pangulo, isa sa kanilang kinukonsidera ay kung sapat ba ang oras para ito ay talakayin. Paalala naman ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na wala ng material time para talakayin ang reklamo dahil sa meron na lamang 5 session days na natitira para sa Kongreso. Ngayong linggo ay may 2 session days
At sa susunod na linggo ay 3 bago mag-recess ang Kongreso. Samantala, iginiit ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na walang anumang pakikialam mula majority bloc sa paggulong ng naturang reklamo. Sa ngayon ay nasa Office of the Secretary General pa rin ang 3 impeachment complaints. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Chinese Coast Guard gumamit ng long-range acoustic device laban sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ang long-range acoustic device ay maaaring makasira sa eardrum na maaaring makabingi o tuluyang pagkawalan ng pandinig. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Patuloy ang ginagawang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tropa ng Philippine Coast Guard na nagbabantay sa Capones Island sa Zambales. Sa pinakahuling insidente, gumamit na ng long-range acoustic device ang Chinese Coast Guard laban sa tropa ng Philippine Coast Guard. Ang long-range acoustic device ay maaaring makasira sa eardrum na maaaring makabingi o kaya ay tuluyang pagkawala ng pandinig. Sa kabila nito, hindi pa rin naman daw nagpapatinag ang mga tauhan ng PCG na sakay ng BRP Cabra. Ayon kay Task Force on West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, nananatiling nasa Zambales ang BRP Cabra upang tuparin ang kanilang tungkulin na bantayan at ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Samantala, matagumpay naman na itaboy ng PCG ang barko ng China na 3103 matapos magtangka na lumapit pa sa coastline ng Zambales, Makalawa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, isang Chinese national ang hinuli ng Bureau of Immigration o BI officers sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa paggamit ng working visa na nakuha sa maling paraan. Kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang pasahero na si Lee Xuan Jun, 23 years old, na naharang ng BI sa departure area ng NAIA Terminal 1 bago sumakay ng Philippine Airlines flight patungong Chenzhou, China. Ayon kay Viado, lumabas sa kanilang automated derogatory check system na may hit si Lee at wanted ng BI dahil sa pagkakaroon ng working visa na nakuha sa pamamagitan ng panloloko at misrepresentation. Iginiit ni Viado na ipadedeport si Lee dahil sa pagiging undesirable alien na nagugat sa pagkuha ng working visa sa pamamagitan ng hindi makatotohanang pamamaraan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Future Ready Philippine Workforce ibinida ng Department of Trade and Industry o DTI sa World Economic Forum. Ang naturang kolaborasyon ay nangangako ng mga bagong oportunidad at magpapalakas sa puwersang lokal para humarap sa mabilis na nagbabagong economic landscape. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Binubuo na ng Department of Trade and Industry o DTI at ng World Economic Forum o WEF ang isang groundbreaking partnership para maisulong advanced job creation at workforce resilience sa Pilipinas. Ang naturang kolaborasyon ay nangako ng mga bagong oportunidad at magpapalakas na local workforce na humarap sa mabilis na nagbabago economic landscape. Ayon sa DTI, sa World Economic Forum 2025 nakipagkita si Trade Secretary Cristina Roque kay Mr. Till Leopold, head ng work wages at job creation sa WEF. Napag-usapan umano sa naturang pulong ang strategic priorities at opportunities sa ilalim ng Jobs Accelerator Initiative. Pinag-usapan din ni Roque at Leopold ang Future of Job Report ng WEF kung saan mahalaga ito para sa mga polisiya na magbibigay sa Pinoy workers o workforce ng kinakailangang kaalaman para sa digital at AI-driven job market. Dahil dito ay naniniwala ang DTI na maganda
ang hinaharap ng bansa kung saan ang innovative solutions at strategic partnership ay magbibigay daan para sa future-ready Philippine workforce. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, European Union or EU at East Asia maaaring pagkunan ng alternatibong foreign aid ayon sa isang mambabatas. Sinabi ni Manila Representative Joel Chugwa, maaaring mula European Union, Middle East, Japan, South Korea o kaya Australia manggaling ang foreign aid na kakailanganin ng bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hinibok na isang kongresista ang pamahalaan na palakasin ang ugnayan sa iba pang mga bansa para sa foreign aid programs. Ito ay sa gitna ng pagrepaso ng Amerika sa kanilang foreign aid program, salig na rin sa America First policy ng bago nitong administrasyon. Mungkahi ni Manila Representative Joel Chua, maaring mula European Union, Middle East, Japan, South Korea o kaya Australia manggaling ang foreign aid na kakailanganin ng bansa. Kasabay nito, hinikayat din niya ang gobyerno na ayusin ang foreign tourism targeting lalo na sa mga taga-Estados Unidos. Maigian niya na ipakita na ang Pilipinas ang kanilang second home upang mas makahikayat ng mga turista na magtatagal ng pananatili sa bansa na makatutulong naman sa ating ekonomiya. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, paglarga ng Rice for All sa mga supermarket itutuloy kahit mayroong ilan na tumanggi sa nasabing programa. Sinabi ni DA spokesperson ASEC Arnel de Mesa na bagamat mayroong hindi sumali ay mas marami at mas malalaking supermarket chains naman ang sumusuporta sa Rice for All program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Tuloy lang ang pag-arangkada ng Rice for All program ng pamahalaan sa mga supermarket sa darating na buwan ng Pebrero. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture kahit na may ilang retail chains ang tumangging sumama sa programa dahil sa iniisip na pagkalugi sa oras na ibenta ang bigas ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Spokesperson ASEC Arnel de Mesa, kahit may ilang hindi sumama, mas marami naman at mas malalaking supermarket chains ang sumusuporta sa Rice for All program. Ito kasunod na rin ang positibong resulta ng pagkipagpulong ni Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa pamunuan ng mga supermarket nitong mga nakaraang linggo. Bukod nga sa mga supermarket, sasali rin umano ang ilang convenience store sa programa para magbenta ng bigas na nagkakahalaga lang ng 38 pesos kada kilo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Health o DOH ng Pilipinas at Ministry of Health ng Jamaica nagsanipwersa sa pagpapabuti ng health workforce. Isa sa mga layunin nito ay magtutulungan ang dalawang bansa sa larangan ng biotechnology, epidemiology at iba pang espesyalidad upang mapabuti ang kakayahan ng parehong sistema ng kalusugan. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Nilagdaan ng Department of Health o DOH ng Pilipinas at Ministry of Health ng Jamaica ang isang kasunduan para sa pagpapalakas ng health workforce ng parehong bansa. Pinangunahan ang nasabing kaganapan ni DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa at Jamaican Health Minister Dr. Christopher Tufton sa isang Memorandum of Understanding o MOU sa Kingston, Jamaica. Layo ng MOU na ito na palakasin ang health workforce sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Pilipinong healthcare workers sa Jamaica. Dito ay magtutulungan ang dalawang bansa sa larangan ng biotechnology, epidemiology at iba pang espesyalidad upang mapabuti ang kakayahan ng parehong sistema ng kalusugan. Ayon kay Dr. Herbosa, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng Pilipinas na itaas ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan habang nagbibigay din ng oportunidad sa mga Pilipinong manggagawa na mapalawak ang kanilang kaalaman at karanasan.
Ang kasunduan ay inaasahang magdudulot ng positibong epekto sa parehong bansa, partikular na sa paglutas ng kakulangan sa health workforce. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, First 1,000 Days o F1KD program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD pinapurihan ng isang mambabatas. Ang F1KD program ng DSWD ay magbibigay ng dagdag na tulong pinansyal sa mga buntis at mga nanay na may anak na 0 to 2 years old ang edad. Ang detalye ng balitang ito mula pa rin kay Kathleen Forbes. Kinilala ng isang mambabatas ang First 1,000 Days o F1KD program ng DSWD na magbibigay ng dagdag na tulong pinansyal sa mga buntis at mga nanay na may anak na 0 to 2 years old ang edad. Sabi ni Navotas Representative Toby Tiangco, mahalagang bigyang pansin ang maternal at child health sa unang 1,000 araw ng kanilang pagkakasilang. Malaking tulong din anya ito para labanan ang stunting o yung pagbabansot at ang malnutrisyon. Sa ilalim ng programa, nasa 80,000 na mga nanay na kabilang sa 4Ps ang makakatanggap ng buwan ng ayuda na 350 pesos upang masigurong malusog sila pati na yung kanilang mga anak habang nasa sinapupunan at hanggang sa sila ay maipanganak. Pinuri din ng kinatawan ang Administrasyong Marcos sa pagpapabuti at pagiging inklusibo ng healthcare sa bansa. Mula Kamara, para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, halos 3,000 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso binigyan ng kaparusahan ng Philippine National Police o PNP. Kaugnay nito, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na patunay ito na gumagana ang internal disciplinary mechanism ng pambansang pulisya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Abot sa 2,765 pulis ang pinatawan ng kaparusahan dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang kaso sa nakalipas sa taon. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, patunay lamang ito na gumagana ang internal disciplinary mechanism ng pambansang pulisya. Batay sa datos ng PNP, noong 2024 umabot sa 5,457 PNP personnel ang inireklamo dahil sa iba't ibang kaso. 3,551 sa kabuang bilang ang kinasuhan ng administratibo at 2,671 naman ang naabsuelto. Kabilang sa pinatawan ng suspensyon ang 1,112, kabilang ang isang colonel, 19 na lieutenant colonels, 29 na majors, 30 captains at 22 lieutenants. Karagdagan pa rito ang tuluyang pagsibak sa serbisyo ng 703 police officers dahil din sa iba't ibang kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, nagbabala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko hinggil sa pagkalat ng loan scam sa social media at SMS spoofing ng Bank of Philippine Islands o BPI. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, ang mga scammer ay nag-aalok ng pautang na may mababang interes, mabilis na pag-aaproba at simpleng proseso. Kaugnay nito, nanawagan si Ramos na huwag i-click ang link na kasama sa mensahe dahil maaaring manakaw ng scammer ang personal na impormasyon ng customer. Ayon pa kay Ramos, hindi magsisend ng link ang mga bangko sa pamamagitan ng text o email at piliin na direktang kontakin ng mga bangko sa tuwing mag-a-apply ng loan.
Una nang kinumpirma ng BPI sa CICC na isang scam ang SMS message na kumakalat at tiniyak na hindi ito nagpapadala ng text na may link. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP itinalaga ang 3 simbahan sa bansa bilang national shrines o pambansang dambana. Ayon sa CBCP, ang mga national shrine ay kinikilala dahil sa kanilang espiritual, kultural at makasaysayang kahalagahan. Ang detalye ng balitang ito mula kay EJ Lazaro. Itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP bilang national shrines ang 3 simbahan sa bansa. Sa unang araw ng plenary assembly ng CBCP sa Santa Rosa, Laguna, inaprubahan ng mga obispo ang pag-angat sa estado ng Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace o mas kilala bilang EDSA Shrine at ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila bilang mga pambansang dambana. Kasama rin dito ang Diocesan Shrine of Our Lady of Aranzazu sa San Mateo, Rizal na kilala sa mayamang kasaysayan nito simula pa noong 1596. Ang EDSA Shrine ay itinayo bilang paggunita sa makasaysayang People Power Revolution noong 1986 habang ang Loreto Shrine ay bantog sa imahe ng Birheng Maria bilang Our Lady of Loreto. Ayon sa CBCP, ang mga national shrine ay kinikilala dahil sa kanilang espiritual, kultural at makasaysayang kahalagahan na layong paigtingin ang pananampalataya at pagbibigay ng serbisyong pastoral kasama pa ang ilang inilatag na rekwisitos. Mahigit 70 obispo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang dumalo sa nasabing pagpupulong na magtatapos ngayong Lunes, Enero 27. Para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mahigit 5,000 kilo ng basura na kolekta sa simultaneous clean-up activities sa Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Nasurok 5,000 a kilo dagiti na dumaduma a klase ti basura tinaornong iti agigidan a clean up activity idi Biyernes iti entero Region 2. Iti panangidaulo ti Department of Environment and Natural Resources wenno DNR Region 2 nga idadauluan ni Regional Executive Director Gwendolyn Bambalan pakabuklan a 4,890 nga individual iti entero region ti nagtitinulong tapno agdalos iti masakupan da iti panangigaed a maksayan ti environmental impact ti basura. Iti daytoy a panagtitinulong ket na ornong ti 5,661.29 kilograms ti recyclable, non-recyclable ken hazardous wastes. Ti aktibidad apaso ti celebration ti National Zero Waste Month itang Enero ket nakipasutan ti adung environmental stakeholders, manipud municipal ken barangay local government units ken iti national government agencies karaman, ti law enforcement institutions, non-government organizations, civil society organizations, commercial establishments ken akadid. Manupod Tuguegarao City daytoy ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakuin naman natin ang Baguio City, 72 lugar sa Baguio City, benepisyaryo ng libreng Wi-Fi access. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Agdago 72 nga lugar dito syudad de Baguio, iti naipayanan iti free Wi-Fi for all, babayan iti Department of Information and Communications Technology. Nagitinaso nga Wi-Fi access points kat naikonektar wano naikaykaysa iti DICT Regional Government Network. Tapno makakonektar kat birukan lang iti free Wi-Fi for all iti Wi-Fi, saanan nga masapol iti password. Nagiti lugar nga daanan iti libre nga Wi-Fi kat pakabailangan iti Baguio Public Market, Melvin Jones Grandstand, Harrison Road, Melvin Jones, Burnham Park, Wright Park, Mirador Hill, Eco Tourism Park, Camp Johnny, Sunshine Park, Vines View Park, Botanical Garden, Session Road, Post Office Loop Park, and Cannon Road Viewpoint. Nailawlawag at tinaso nga libre nga Wi-Fi access ket paset iti partnership iti city government ken kadagiti opisina ti nasyonal nga gobyerno kas parang suporta iti smart city ken kastamat iti inisyatibo para iti full digital transformation iti city government. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Mahigit 3,000 pamilya sa Catanduanes muling nabigyan ng tulong ng Kapitolyo. Narito si Juris de la Rosa para sa balita. Pigtataya na labi 3,000 na pamilya hali sa mga banwaan nin San Miguel, Caramoran ang nakaresibin nin 10 kilo nin NFA rice kaining nakaaging Enero 24. Ini bilang parte kan programang Early Recovery Efforts kan na gobyerno probinsyal kan Catanduanes. Sa irarom kan nasabing lakdang 2,197 na pamilya hali sa 7 nga barangay nin Caramoran, asin 974 na pamilya hali sa 4 na barangay nin San Miguel ang nakinabang hali sa pananaong ini nin bagas. Sigon sa lokal na gobyerno, sarong aldaw bago ini, nagtauman sindanin parehong kantidad ning bagas sa mga banwanin pangganiban bilang parte pa din ng padagos na programa ng tabang sa mga naapektaran ng kalamidad. Ang nasabing early recovery response, piglalauman na mapadagos sa mga masunod na aldaw para matabangan ang mga pamilyang lubos na apektado ng mga kalamidad para mapabilis ang sa indang pagpangon. Alivera Catanduanes, Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Dumako na tayo ngayon sa rehiyon ng Kabisayaan. Tara Basa Tutoring Program palalawigin sa Lapu-Lapu City, Cebu. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Gisugda na paghanay ang pagpalapad sa implementasyon sa Tarabasa Tutoring Program sa DSWD-7 dinhi sa Central Visayas. Kinihuman nga nakigtigom ang mga tinugyanan gikan sa Regional Program Management Office ngadto sa Lapu-Lapu City Hall diin ipahigayon ng unang expansion sa programa human sa pilot implementation niini sa Cebu City. Giabi-abi ang mga taga DSWD-7 ni Councilor Abeth Quizon, ang chairperson sa Committee on Social Services, ug Catherine Ladaga, ang OIC sa City Social Welfare and Development Office. Sa maong tigom gisugdan pagtuki ang mga pamaagi sa pagpatuman sa programa sa DSWD, katimbang ang LGU ug Department of Education nga naglaraw nga matubag ang suliran sa mga non-readers ug kadtong naglisod pagbasa. Kini pinaagi sa mga college education majors nga mahimo na unyang tutors diin hatagan kini sila og kompensasyon sa DSWD pinaagi sa Cash for Work scheme. Kahinumduman nga unang giimplementar sa Central Visayas dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang maong programa ug gipahigayon ng assessment sa pagkapupos niini aron mas mapalambo pa ang maong programa. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Dinagyang Festival magtatanghal sa New Zealand at Japan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
Hindi lang sa syudad ng Iloilo masaksihan ang maninuagon nga dinagyang festival, kundi pati na sa iban nga parte sang kalibutan. Ginanunsyo ni Alan Ryan Tan, presidente ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, nga pagdadalo nilang dinagyang festival sa Auckland, New Zealand, kag sa Osaka, Japan, agod didto mag-perform. Suno kay Tan, nagabaton sila sang imbitasyon halin mismo sa mga nasambit nga lugar. Pinaagi sini ginalauman nga masaksihan sang mga banyaga kag OFWs, kag mapromote pa ang kultura sa mga Ilonggo sa iban pa nga parte sang kalibutan. Samtang nangin madinalagon naman ang ginhiwat nga dinagyang Festival 2025 kung sa diin siyam ka tribo ang nagpakita sang maniduagon nga kultura sa mga Ilonggos kag debosyon kay Senyor Santo Niño sa ginpatigayon nga dinagyang Tribes Competition sang Domingo. Ginkilala naman nga kampyon sang dinagyang Tribes Competition ang tribo paghidait sang La Paz National High School kag sila ang ginalauman nga ipadala sa New Zealand kag Japan. Nagikan sa Iloilo, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 13 benepisyaryo ng BRAP sa Butuan natanggap na ang kanilang mga birth certificate. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Personal nga gitunol ni Undersecretary Claire Denise Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, ang mga birth certificate ngadto sa 13 ka benepisyaryo sa dakbayan sa Butuan ilawom sa Birth Registration Assistance Project kon BRAP sa Conference Room 2 City Hall Building Bag-uhay lamang. Sa mensahe ni Yusek Mapa, gikalipay niini ang serbisyo nga gihatag sa City Civil Register Department sa syudad tungod sa mga inisyatibo o proyekto nga ilang gipatuman. Gibutyag ni Yusek Mapa nga as of 2020 anaa na sa 96.3% sa populasyon sa tibok nasud ang nakabaton og birth certificate base sa ilang gipahigayon nga census. Og nakita niini nga aduna pa gihapoy 3 million ang wala pay mga birth certificate rason sa paghimo niining BRAP. Mapasalamaton usab si City Vice Mayor Lawrence Limal Fortun sa pagbisita ni Yusek Mapa sa syudad ug gipadayag niini kung unsa ka importante ang pagbaton sa birth certificate. Gani iyang gibutyag nga usa siya sa principal author sa Civil Registration Reform Bill tungod kay nakita niya nga daghan sa mga residente ang walay mga birth certificate. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Groundbreaking ceremony isinagawa para sa 335 solar street lights para sa mga internally displaced persons permanent and temporary shelters ng Marawi City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir. Inaden sa groundbreaking ceremony sa Giyamay po sa mga gawi ko talugato sa Gutlopolo Agul 5 o 335 ang mga solar street lights para ko internally displaced persons permanent agu temporary shelter sa Tinusan sa Sagiran agu si isa Marawi City. Si minilumba sa mga derpa Darussalam Village agu sa Barangay Delay proper sa Islamic City of Marawi. Aya din namala amyaguluan sa giyang kanan ng mga programa na sudin Sulocastano a Minister Attorney Hamidi Aminuddin Bara, a Minister of Human Settlement and Development. In padayanon sa Provincial Director MHSD Lanao del Sur, Benjamin D. Alangka. Miyakader parumpan sa giyang kaya mabang sa tanong sa opisina of BARM MRP, si Engineer Abdul Hanif A. Undi, agu Engineer Kosain S. Batuampar, Engineer Muhammad Ali Sulaiman, ang makapupon sa opisina Mambuhi Deputy Chief Minister Alim Ali Sulaiman, agu Sulocastano Datubla Makabando. Gina ni mabubaloy ang stakeholder sa giyang kaya mga programa MHST BARM. Ay malaanta pag giyang kaya project nakabagan sa safety ag visibility sa mga derpa na shelters ron o mga IDP stano. Badilabaw ron ginagagawi kung mga lalanip sung kung mga derpairan. Isabuya kung mga la initiative o opisina Chief Minister Ahud B. Ibrahim
ko ipugugupyan sa kapakatindag peruman o mga miedo akapagintaw mga IDPs ipong korago na 2017 Kumarawi Sage. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng ating segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nais ni Senador Sherwin Gatchalian na taasan ng gobyerno ang buwis na ipinapataw sa mga tobacco product, bunga na rin ng dumadaming bilang ng mga naninigarilyo sa bansa kahit pa may umiiral ng sin tax sa mga tobacco product. Sa pagdinig sa Senado, nakita ang patuloy na pagtaas ng mga smoker na bumalik sa paggamit ng traditional cigarettes at e-cigarettes. Ayon sa resulta ng 2023 survey ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI, sa 10.5 milyon na smokers noong 2023, mahigit 7.5 milyon dito ay naninigarilyo ng traditional cigarettes. Sa bilang na ito, 6.4 na milyon ang gumagamit ng legal na manufactured cigarettes, habang ang higit 1.1 milyon ay naninigarilyo ng manufactured illicit cigarettes. Samantala, nasa 1.5 milyon naman ng smokers ang gumagamit ng electronic cigarettes. Kaya naman iminungkahi ni Gatchalian na taasan ang buwis sa e-cigarettes at gawin itong unitary para maging madali para sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang koleksyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakipagpulong si Department of Trade and Industry o DTI Secretary Cristina Roque sa mga pinuno ng kumpanyang Shein habang nasa sidelines ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Pinag-usapan sa nasabing pulong ang posibilidad ng expansion ng Shein sa Pilipinas. Ayon sa DTI, hinimok ni Roque ang Shein na tignan ang posibilidad ng pagtatayo ng manufacturing operations sa bansa. Dito na nila ibinida ni Roque ang mga benepisyong alok ng pamahalaan sa ilalim ng Create More Law, kung saan nagbibigay ito ng mga attractive incentives para sa mga negosyong gustong mag-invest sa Pilipinas. Binagindiin din ni Roque na ang pagbubukas ng manufacturing facility sa bansa ay magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino, lalo na at kilalang brand ang Shein hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Umaasa naman ang kalihim ng mas malalim na partnership sa Shein para makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpulong si Finance Secretary Ralph Recto at Coca-Cola Executive Vice President at Chief Operating Officer Henrique Braun upang pag-usapan ang expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Kinilala ni Recto ang commitment ng beverage giant sa bansa. Tinalakay din ng kalihim ang mga oportunidad na maaaring mabuksan ng Coca-Cola sa ilalim ng Create More Act na nag-aalok ng magandang insentibo at high-value investments. Si Recto ang nagsisilbing special envoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland.
Sa loob ng 113 taon, naging tahanan ng malaking kumpanya ang Pilipinas kung saan nasa 18 manufacturing facilities at tinatayang 70 distribution centers and sales offices nationwide. Umaabot naman sa 9,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa kumpanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakakita ng pagkakataon ang Token Text Tropang Giga para ilagay ang isang matikas na koponan sa bingit ng eliminasyon kaya't walang atubili nitong kinuha ang oportunidad. Ito ay matapos dominahin ng Tropang Giga ang San Miguel Beermen 115-97 sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa Inaris Center sa Antipolo City. Dahil sa panalo, gumanda ang record ng TNT sa 8-3 habang lalong lumabo ang pagkakataon ng Beermen na makapasok ng quarterfinals. Walang kupas ang performance ni resident import Ronday Hollis Jefferson na nakagawa ng impresibong triple-double na may 35 puntos, 21 rebounds at 10 assists para kunin ang ikalawang pwesto sa team standings. Nakapag-ambag din ng double digits ang mga locals na sina Roger Pogoy, Calvin Oftana, Poy Eram at Jason Castro na may 22, 16, 14 at 14 din ayon sa pagkakasunod. May isang laban na lang ang nalalabi para sa TNT at ito ay kontra sa Rain or Shine. Kailangan ng Beermen na matalo ang Magnolia at NLEX sa kanilang huling laro sa elimination round para sila makapasok ng susunod na round. Samantala, pinangunahan ni reigning most valuable player Junmar Fajardo ang San Miguel sa nagawa nitong 34 na puntos at 13 rebounds habang nagtapos ng may 13 puntos si Don Toroliano at tig 10 puntos si import Malik Pope at Mo Tautua. Dahil sa talo, bagsak sa 5-7 ang record ng SMB. Huling hindi nakapasok ng playoffs ang San Miguel ay noon pang 2015 sa kaparehong komperensya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinuha ng Strong Group Athletics o SGA ang kanilang ikalawang panalo sa Dubai International Basketball Championship laban sa Al Nassr SC 99-87 na ginanap sa Al Nassr Club. Pagkaraang matapos ng may 50-38 abante sa first half, nagawa pang lumayo ng bataan ni Coach Charles Chiu sa third period sa score na 60-47. Subalit napababa ng Al Nassr ang kalamangan sa 5 puntos 77-72 sa ikapitong minuto at 21 segundo ng fourth period bago makabawi ang Strong Group at magkaroon ng 11-0 run para tuluyan ng kunin ang laban. Nanguna si Chris McCullough sa Strong Group na nakalikom ng 31 puntos, 9 rebounds at 3 assists, habang sina Mikey Williams at Dave Ildefonso ay nagambag ng 16 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Nasayang naman ang 34 na puntos, 7 rebounds at 3 assists ni Harat Mohamed sa panig ng Al Nassr, pati na rin ang 30 puntos ni Marvel Harris. Susunod na mga kalaban ng SGA ay ang Beirut First na kanilang makakatapat itong Martes, ika-28 ng Enero. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ni na Dwight Ramos at Trey Parks Jr. ang kanilang galing sa kani-kanilang koponan para magbalik sa winning column sa 2024-2025 season ng Japan B-League. Naipasok ng 6'4" Gilas Pilipinas fan favorite na si Ramos ang isang 3-pointer
para palawigin ang laban nila sa overtime na nagbigay sa Livanga, Hokkaido ng sapat na oras para talunin ang Alvark Tokyo 86-81 sa larong ginanap sa Hokkay Kitayale. Nagtapos si Ramos ng may 22 puntos bukod pa sa 3 rebounds, 2 assists at 1 tapal para pagandahin ang record ng Livanga sa 11-20 na sapat para makuha nila ang ika-5 pwesto sa Eastern Division. Naging susi naman si Parks Jr. sa panalo ng Osaka Evesa 111-109 laban sa Nagoya Diamond Dolphins na ginanap sa Dolphins Arena. Nakapagtala si Parks ng kabuang 18 puntos, 8 rebounds, 5 assists, 1 steal at 1 block para mapaganda ng Osaka ang kanilang record sa 16-15. Dahil sa panalo, umangat sa ikatlong pwesto ang Evesa sa Western Division. Isa ding nanalo ay ang koponan ni Matthew Wright na Kawasaki Brave Thunders na nanalo laban kay AJ Edu at ng Nagasaki Velka 80-76 na ginanap sa Happiness Arena. Tahimik lamang si Wright sa kanyang paglalaro na nagtapos ng may 2 puntos, 1 steal at 1 tapal sa loob ng 15 minuto at 15 segundong paglalaro. Subalit sapat na ito para kunin ng Kawasaki ang kanilang ika-9 na panalo sa loob ng 31 laro para makuha ang ika-8 pwesto sa Central Division. Sa kabilang banda, nakapagposte si Edu ng 4 na puntos, 10 rebounds, 2 assists, 1 steal at 1 tapal, subalit hindi ito sapat at nakuha ng Nagasaki ang kanilang ika-18 talo sa loob ng 31 laro. Sila ngayon ay nasa ika-6 na pwesto sa Western Division. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ransyada ng ating mga chika. Muling nakunan sa ikatlong pagkakataon ang actress, TV host at content creator na si Alex Gonzaga. Malungkot itong kinumpirma ng kanyang asawa na si Mikey Morada ang balita sa online interview sa kanya ng kapatid ni Alex na si Tony Gonzaga. Ayon kay Mikey, nakaranas muli ng miscarriage o nakunan nga itong si Alex noong December last year, 2024, matapos ngang makunan ang actress ng 2 beses mula nang ikasal sila noong 2020. Sabi ng mister ni Alex, hindi umabot ng 1 buwan ang pagbubuntis ng asawa. At sabi naman ng doktor kay Mikey, hanggang 3 linggo lang ang naging development ng kanilang dapat sana ay baby nila ni Alex na tinatawag na ang kondisyong iyon na blighted ovum. Batay sa isang health website, ang blighted ovum ay ang pagdevelop ng fertilized sa uterus pero hindi natutuloy sa pagiging embryo. Kasunod nito, nanghingi ng second opinion ng mag-asawa sa ibang doktor at dito nila na-discover na mahina ang heartbeat ng ipinagbubuntis ni Alex. Ngunit sa next consultation ay wala na ang heartbeat ng sanggol. Ramdam ni Mikey na nagpapakatatag si Alex nang malaman nila ang nangyari. Sabi pa ni Mikey tungkol sa kanilang naging
miscarriage, quote-unquote, at the end of the day, kahit anong mangyayari, bihiyaan man tayo o hindi, kahit tayong dalawa lang magkasama ay okay lang. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At cambio naman tayo sa iba pa nating chika for today. It's a yes. Officially na magkarelasyon ng itong sina Batangas Vice Governor Mark Leviste at ang kanyang nililigawang kapuso artist na si Ira Lopez makalipas ang ilang buwang panunuyo ng politiko. Sa latest TikTok post ni Ira, ibinahagi nito sa naturang platform na kada buwan ay kanilang sineselebrate ang petsa ng kanilang unang dinner date. Kasunod nito ay ang pagbibigay sa kanya ng bulaklak ng Vice Governor na sinuklian naman ni Ira ng pagbibigay naman ng isang rosas ng kay Mark na may kalakip na maikling sulat. Ang mga kasunod na clips sa nasabing sharing platform ay kuha na sa kanilang dinner sa isang fine dining restaurant at itinuturing nga nila itong memorable para sa kanila. At dito ay tinanong ni Mark si Ira ng quote-unquote, will you be my girlfriend? Dito ay walang atubiling nagsabi o sinabi ni Ira na yes at agad niya itong hinalikan ang Vice Governor na si Mark Leviste. Bago ang relasyon ni na Vice Governor Leviste kay Ira ay matatandaan na si Chris Aquino ang huling babaeng na link kay Mark. At noong June 2024 nang aminin ng Queen of All Media na wala na silang relasyon ng nasabing politiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli natin chika for today, muling sasabak sa trabaho ang aktres at dating It's Showtime host na si Bella Padilla. Balik Pilipinas na kasi si Bella para sa kanyang full-time job nito bilang artista. Iyan ay makalipas ang mahigit isang taong paninirahan ng solo sa London, sa Britanya. Sa Instagram tila sentimode si Bella at ibinandera ang compilation ng naging buhay niya sa ibang bansa mula 2021. Ang caption niya sa nasabing post, quote-unquote, I am temporarily closing this chapter as I prepare to work full-time again. Kasunod niya na inalala niya kung ano-ano ang mga natutunan at naging pagtatanto niya nang siya ay nanirahan sa London. Quote-unquote, sabi niya, because of London, my instincts are now sharper. I stayed as healthy as I could while navigating my autoimmune disorder. Dagdag pa ni Bella, quote-unquote, London also gave me the best friends that one could develop in adulthood abroad. Our shared love for food, pints of Guinness or ciders, homesickness over priced takeaway, and complaints about the bitter cold of winter glued me to them in ways that sometimes saved my sanity, sabi niya. At nilinaw rin ng dating It's Showtime host na magkakaroon pa rin siya ng bahay sa nasabing bansa. Matatandang September 2021 nang magsimula ang buhay ni Bella sa London, pero nilinaw rin niya na sa kanyang pag-alis ay hindi niya talaga namang iiwan ang mundo ng showbiz. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismin sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT, at syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.